This is Catch Medina Umandap, and I'm the first Filipina to visit all countries in the world using my Philippine passport. At gumawa siya ng kasaysayan para sa Pilipinas at para sa mga Pilipina na isa sa pinakabatang Pinay na nakalibot sa mahigit halos 200 bansa sa buong planeta gamit ang kanyang Philippine passport. Ano pa ba ang travel goals niya? Halika makiangkas tayo sa kanyang paglilibot. Catch Umandap is in the house! Wow, nakakainggit naman! 195 countries all over the world. Yes po. Okay. Paano ka gumawa ng kasaysayan? Ano ba itong listahan na ito? At paano ka makakapasok sa listahan na yan? Meron lang pong 500 tao sa buong mundo na verified na nakabisita na po sa lahat ng bansa sa mundo. Ilan ba ang bansa sa mundo? 193 UN, tapos may mga observer states, pero technically I've been to 195 countries in the world. Wow! So, technically, lahat na. Lahat po ng bansa. Talaga? Ano ang bansa na pinaka-unheard of na napuntahan mo? Tuvalu. Tuvalu? Yung bansa sa Pacific Islands na the only way you can go there is from Fiji, ganun po. From Fiji. From Fiji, pupunta ka ng Tuvalu at yung Tuvalu ay... Nasa Miss Universe ba yung Tuvalu? I don't think po, pero ito po ay sumikat na bansa na you have to visit daw kasi lulubog na. Like in this lifetime. Ito po yung bansa na sinabi nila na kailangan mabisita mo na, kundi hindi mo makikita. Ha? Kailan daw siya lulubog? Hindi ko po alam eh. Sabi, depende daw po sa climate. So what does Tuvalu look like? It's like parang island lang din po sa Pilipinas pero very remote. Like to reach the destination, mahirap po talaga. So meron talagang ano doon, munisipyo, Yes. city hall, ganon-ganon. Actually, na-meet ko po yung Prime Minister. I was hanging out with the Prime Minister nung nandun po ako. At ano ang itsura ng mga taga-Tuvalu? Pacific Islanders. Parang Dark skin? dark skin, parang mga taga-Tonga. Like malalaki, parang Hawaiian, yung mga ano po. Parang mga taga-Guam, ganyan. Ganon po, yan. Oh, wow. Tuvalu. Akala Yes. ko hindi niya masasagot ang tanong ko. Nasagot niya. Ano ang hindi natin naririnig na bansa sa mundo? Okay. Magsimula nga tayo kung paano ka nagkaroon ng napakakakating mga paa. Okay? Lumaki ka ba na, napapaligiran ka ng travelers sa pamilya mo? Hindi po, actually, magulang ko po ay 2 OFW. I was like parehong dentista. And typical Filipino family na 7 years old. Yung father ko nag-abroad, mother ko nasa Manila. Pinadala ko sa lolo at lola ko sa San Pablo City. Nakatira kami sa tabi ng highway at saka school. Pero hindi kami mahirap na talagang hindi makakain. May pagkain kasi nagtatrabaho abroad. Pero ang naging ko po talaga, lumaki po ako sa lolo at lola ko. And ang lolo ko, his name is Renato Medina. And I'm Catch Medina Umanda po. So, nung bata po ako, lagi niya pinapanood si Susan Calo Medina, English. So, talagang sabi niya, ito ang pinakasikat na Medina. Yung parang ganun po. So, parang kamag-anak niyo rin si Susan Calo Medina? Hindi po, sa pangarap po ata. Okay, magka-apelido. Pero si Susan Calo Medina, meron siyang show noon na parati siyang nagta-travel. Sa Pilipinas po. Sa Travel Pilipinas. time, ayun po. So, yung lolo ko, yun po yung lagi pinapanood kasi kapampangan eh. Tapos sabi ko, like your ambition as bata, like based yun sa ambition ng mga lolo't lola mo. And sabi ko, I wanna make them proud, gagawin ko rin po yun. Pero sa abroad ako. Ayun. So parang maaga talaga pumasok na sa isip mo. Yes po. Yung pagta-travel. Yes. And then, bago po ako nakalabas ng Philippines, lahat po ng field trip sa school, at saka sa high school, college, sumasama po kahit hindi kasama parents ko. Sabi ko, mas mahal and mas mura kapag katabi ng teacher, di ba? Okay, tapos? Tapos libre ako ng teacher, edi tipid po. So, kasi may dalawa po akong kapatid pero nasa private ako. Yung dalawa kong kapatid nasa public school kasi sabi ng nanay ko, bibo daw ako, so they have to invest on me. Okay, so ano yung pangarap mo dati? I mean, bilang profesyon? I wanted to be a diplomat. Gusto ko pong Kala ko stewardess. Okay. Hindi, maliit po ako. Alam ko pong maliit na ako simula bata. Okay. So, diplomat. Okay. So, I studied, like I really tried to excel sa school. And then, nag-college po ako sa UP, Los Baños, economics degree. And ang goal ko, mag-law school and then enter DFA. Pero pagka-graduate ko po sa UP, nag-OJT po muna ako. Ang first mentor ko po talaga is Attorney Josefus Jimenez, isa sa pinakamagaling na labor attaché ng Philippines sa Kuwait.
Kaso, ang first trabaho ko po, sabi niya, the best way to succeed in life, dapat daw po, kung gusto ko legacy, you need to be a good writer. And I think, ayun po yung pag-harness niya sa akin. Kaso, nung simula po, ang pinagawa niya sa akin, I was documenting the flight of all of the runaways na mga domestic helpers. And syempre, parang, ito ba ang trabaho ng diplomat? So sabi ko, I think one day, babalik ako, I'll do something na sana hindi naman ganito yung treat sa mga OFWs. Which is why now, I really promote digital nomad, like later on, 12 years later.